Malacanang ang patuloy na pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law na susi upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, pinaigting ang ugnayan ng sangay ng ehekutibo at lehislatura upang maayos na matalakay ang naturang usapin. Samantala, binigyang linaw din ng palasyo ang napaulat na umano'y partisipasyon ng Estados Unidos sa pagtugi sa mga teroristang sina Marwan at Basit Usman. Sa kabila naman nito, tiniyak nito ang mas pinalakas na hakbangin ng gobyerno laban sa mga terorista. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Muling iginit ng Malacanang ang pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law na batay sa konstitusyon at magiging katanggap-tanggap sa lahat. Ito ang binigyan din ng palasyo sa report na posibleng amyenda sa ilang probisyon ng naturang panukala ng Kongreso sa harap ng SAF 44. Paliwanag ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na bahagi ang BBL sa hangaring matamo ang permanenteng kapayapaan sa Mindanao, kaya mahigpit na rin ang ugnayan ng ehekutibo at lehislatura sa usapin. Ang layunin po natin dito ay matamo yung pangmatagalang kapayapaan at bahagi yung pagpapasa ng isang katanggap-tanggap na Bangsamoro Basic Law sa prosesong ito. Kaya ang ating patuloy na sinisikap ay yung pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa pagitan ng ehekutibo at lehislatura dahil ang ating mga mababatas ang may tungkulin na magpasa ng katanggap-tanggap na batas. Pinabulaanan rin ang kalihim na may kamay ang palasyo sa pansamantalang pagpapahinto ng pagdinig sa madugong engkwentro sa Mama Sapano. Yan namang kanilang pagpapasya na wag munang ituloy. Nasa kanilang kapangyarihan naman yun na gawin at nasa kanila rin kapangyarihan yung kung paano nila nais isulong o wag isulong ang isang panukalang batas. Ang hinihingi lang natin ay yung pagkilala doon sa kahalagahan ng tinatahak natin ngayong peace process. At mahalagang elemento dyan yung pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law. Pero kinikilala natin yung dynamics ng prosesong ito at nauunawaan natin kung bakit may mga katanungang dapat itanong at mga katanungang dapat sagutin para makapagpatuloy ang prosesong ito. Samantala, mahigpit na rin sinisiyasat ang PNP ang report na nagkaroon ng depektibong armas ang SAF 44 kaya nauwi sa trahedya. Binigyan liwanag din ng palasyo ang manoy partisipasyon ng Amerika sa operasyon ng pagtugi sa teroristang sina Marwan at Basit Usman. Git ni Coloma, ang partisipasyon ay sa konteksto na may malawakang ugnayan ng maraming bansa sa pagbaka ng terorismo. Ang konteksto na pinag-uusapan natin ay ito. Hinanap si Marwan. Marwan is an international, is a suspect in terrorism, which is considered a transnational crime. By definition, kapag transnational crime, it involves more than one nation. It involves crossing of boundaries, and it involves sharing of information among countries na mayroong relevant information. Kasunod nito, tiniyak pa rin ng palasyo ang kahandaan ng gobyerno para pigilan ang anumang paghahasik ng kaguluhan sa bansa sa gitna ng isyu ng SAF 44. Patuloy naman ang pagganap ng pamahalaan sa tungkulin nito na tutukan lahat ng mga pangyayari at kaganapan sa bansa na maaaring may kinalaman sa seguridad ng ating mga mamamayan. So kung mayroong mga aberrations o unusual events na hindi dapat nagaganap, ngunit nagaganap, tinututukan ito at ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng nararapat para mapawi yung ligalig at maalis yung banta sa seguridad ng ating mga mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.